Praise God. Hallelujah. So purihin po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Oh, glory. Hallelujah. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa kabila nga po ng masamang panahon, subalit sa Panginoon po, wala pong masama. Lahat po ay mabuti. Amen. So ngayon po umaga, tayo po ay mapalad na makakapakinig muli ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay meron pong pamagat na The Faith and Obedience of Abraham. Amen. So ang pananampalataya at ang pagsunod ni Abraham. Amen. Sino ba dito ang mga anak ni Abraham? Taas po na kamay. Amen. 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 Praise God. So, bakit ko po tinanong kung sino ang mga anak ni Abraham? Sapagkat ang sino man po na sumasampalataya ay mga anak po ni Abraham. Ang ating pong sinasampalatayanan ay ang Diyos na kinikilala po ni Abraham. Abraham's faith is defined by radical trust and obedience to God's promises, even when facing impossible odds or leaving behind the familiar. So bago po tayo magpasimula, tayo po muna yung manalangin mga kapatid. Praise God, hallelujah. Panginoong Jesus, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo nga pong katapatan, sa iyong mga anak. At kung paano, Panginoon, ang aming mga ninuno, sa pasimula nga po kay Abraham, ay yung nga pong ginabayan sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Nawa o Diyos, ang pananampalatayang meron si Abraham ay patuloy din po namin panghawakan. Patuloy namin pagtiwalaan, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang Diyos na sa amin nga po ay totoong nagmamalasakit. Ang Diyos na totoong nagbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, ang buhay at kalakasan. Ikaw po ang siyang pinanggalingan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, pangunahan mo po, O Diyos, ang iyong gawain. Ikaw ang matanyag, pangalan mo lamang ang maluwalhati. Ito ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and Amen. Praise God. Sabi nga po dito, ang pananampalataya po ni Abraham ay ipinapalooban po ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Diyos. Sa kanyang mga pangako, sa kabila nga po ng mga bagay na tila imposible, at nakapaloob din po dito ang paglisan o pag-alis po natin mula doon sa mga bagay na na-familiarize na po natin o nakasanayan na natin. Amen. So, napakahirap po mga kapatid na ang isang katulad ni Abraham ay lisanin po ang kanyang pinagmulan. At kilala po natin si Abraham, siya po ay binigyan po ng parangal ng Judaismo, ng Kristyanismo, at maging ng mga Islam o ng Islam, mga kapatid. 3 major religion ng mundo, kinikilala po si Abraham. Amen. Kahit po mga Muslim po yun, naniniwala din po sila kay Abraham. Lalo na po tayo mga Christian, at ganoon din po sa Judaism. Ang Judaismo po mga kapatid ay siyang relihiyon po ng mga Hudyo. At ngayon po, ito po yung umiiral sa Israel, mga kapatid. So, si Abraham po ay tinawag na father of believer. So, dati po ang pagkaunawa ko, he is the father of faith. Pero, parang ngayon po naintindihan ko na kung bakit hindi siya father of faith. Kasi ang father of faith, yung pinanggalingan talaga, yung pinagpasimula ng faith. Sino ba ang pinagsimula ng faith? Di ba ang Diyos? So si Abraham po, he is the father of believers. Amen. Siya po yung unang naniwala o sumampalataya sa Diyos. Amen. So, kaya nga po siya tinawag na father of believers. At dito bilang ama ng mga mananampalataya, mga kapatid, nakita po natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa Old Testament, makikita po natin dito yung naging journey o naging paglalakbay po ni Abraham. At dito, kapupulutan po natin ng aral ang kanyang paglalakbay. Na kung saan sa mga aral na nakapaloob po dito ay ang paghihintay. Amen. Waiting. So lahat po tayo may hinihintay. Tama po ba?
So sa ating pong paghihintay sa Panginoon, tayo po ay nag-aalay ng ating buhay. We are sacrificing ourselves, our lives. And lastly, we rely on God's character. Tayo po'y umaasa doon po sa karakter. O ano ba ang Tagalog po ng karakter? Ano ba? Pag-uugali? O pag... Karakter eh. Karakter. Nakalimutan ko na sa isip. Basta karakter, alam na po natin yan. Karakter. Di ba? Kasi pwede talaga pag-uugali. Kasi may ugali po ang Diyos. Kaya lang, ang ugali po ng Diyos ay kabaliktaran po ng pag-uugali ng tao. Amen? So, Abraham's faith is not built on instant perfection, but grew stronger through significant test. So, ang kanyang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi naman po bigla na lamang siyang nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Kundi ang kanyang pananampalataya o ang kanyang pagtitiwala ay hinubog po. At ito'y lumago patuloy sa pamamagitan ng mga mahahalagang pagsubok sa kanyang buhay. Sabi nga po sa Bagong Tipan, kung bubuksan po natin ang aklat po ni Santiago, James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Pakibasa po. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. So ito po ang sinasabi ni James, mga kapatid, o ni Santiago. Mga kapatid, ariin ninyo ng buong kagalakan kung kayo ay nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi po tukso yan ha, trials yan, pagsubok. Amen. So pag pagsubok, galing po sa Diyos. Ang temptation, galing kay Satan. Galing po kay Satanas yun. Tukso eh. Pero ang pagsubok, galing sa Diyos. Amen. Knowing that the testing of your faith produces patience. Alam po ng Diyos na sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating pananampalataya, tayo po ay magbubunga ng pagtitiis. Amen? Kaya nga po, huwag po nating kainisan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Bisa kasi, bakit hindi kami tinatantanan ng pagsubok? Sister Tess, di ba? Minsan, malaking question mark sa atin yun. Bakit hindi natigil ang pagsubok? Mga kapatid, kung ito man ay walang tigil sa buhay natin, ang ibig sabihin lang yan, walang tigil din ang pagtuturon sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay lubusan maging pasensyoso sa ating buhay. Amen. But let patience have its perfect work. Hayaan natin na ito pong mga pagsubok na ito na nagdudulot sa atin ng pagtitiis ay paggawa niya yung nais ng Diyos na gawin sa buhay po natin. Na tayo po ay maging sakdal. Amen! So ginagawa po tayong sakdal ng mga pagsubok na yan at ginagawa po tayong kompleto at hindi kailanman nagkukulang. Amen! E minsan na-ins tayo sa pagsubok. Grabe naman ito. Wala namang katapusan. Nakagraduate na nga ako sa pagsubok na ito. Meron na naman. Ganun po talaga. Habang nabubuhay ang tao, may trials. Amen? Dahil sa trials na yan, tayo po ay pinalalago ng ating Panginoon. Makibasa rin po. 1 Peter chapter 1, 6 to 7. 1 Peter 1, 6 to 7. Na ito ang inyong, tama mo ba? Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay masumpungan at ikapupuri at kaluluwalhati at ikararanas sa pagpapakahayan
ni Yesu Cristo. Amen. So anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Sabi po dito ni Apostol Pedro mga kapatid, in this you greatly rejoice. Sa mga ito, dapat kayong magalak ng labis. Though now, for a little while, if need be, you had been grieved by various trials. Wala namang pong trials, wala namang pagsubok na masarap. Lahat po talaga nun, minsan masakit talaga. Amen. Masakit po ang mga pagsubok, mga kapatid. Si Abraham, sinubok po siya ng ating Panginoon. Masakit yun eh. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, umalis ka dyan sa bayan mo. Lisanin mo ang mga magulang mo, ang mga kamag-anak mo. Umalis ka, dadalhin kita sa isang lugar na hindi mo alam. Papayag ka. Payag ka ba nun? Dadalhin ka ng Diyos sa isang lugar na wala sa Google. Ano to? Pero mga kapatid, ito punta natin ang verse 7. That the genuineness of your faith, upang ang pagiging totoo ng iyong pananampalataya, being much more precious than gold. So, kinukonsider po ng Diyos na ang ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. Amen. Sa mamahaling ginto. Alam niyo ba ang ginto, mga kapatid? Simpleng bagay. Kumbaga, isang metal na huhukayin mo sa pinakamalalim na dako ng lupa. So marami pong procedure yun. Pagkatapos mong minahin yan, kinakailangan ipipurify yan. Amen. Dadaan po sa apoy. Pagkatapos, matatanggal sila doon sa mga tinatawag na gold ore. Doon sa mga patong pinagkakapitan ng mga butil ng ginto. Mahihiwalay ang dumi sa totoong ginto. Then, sa sobrang init mga kapatid, yan, nagkakaroon po ng epekto sa ginto. Nahihiwala yung mga dross, yung mga dumi. Amen. Then, magiging dalisay ang ginto. So, ganun po ang mga Kristiyano. Kung bakit po tayo idinadaan ng ating Panginoon sa mga pagsubok, nais niya na lahat po tayo lalabas na pure. Amen. Gusto niya maging dalisay po tayong lahat na lalabas sa buhay na ito. Amen. Tandaan po natin yan. Itong mundo na ating ginagalawan ay pansamantala lang nating tirahan. At dito mararanasan po natin ang mga kapagsubukan. Sapagkat ang mundong ito is a fallen world. Makasalanang sanlibutan. So hindi tayo bagay dito. Kaya ilalabas tayo ng ating Panginoon. Amen. So kapag nasubok na tayo at tayo po'y nadalisay, hahantong po tayo o masusumpungan tayo na kapuri-puri na meron tayong dangal sa ating Panginoon at kaluwalhatian sa kapahayagan ng ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, ibibigay niya sa atin ang kanyang kaluwalhatian. I-share niya sa atin. Pansinin ninyo mga kapatid sa Old Testament, anong sabi? Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. So hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang glory sa iba. Pero ang tanong, iba ka ba sa Diyos? Kung anak ka ng Diyos, hindi ka na iba sa Kanya. Amen. Kaya babahagian tayo ng glory ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang ibibigay niya sa atin, glorified bodies. Amen. Hindi itong katawan na to. Sapagkat ito pong katawan na to, nagmula sa lupa. Amen. So, angkop sa lupa lamang. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, kung mapapansin po natin, tayo man po, sa ayaw natin sa gusto, sabi ko nga, di ba?
Nung bata ka pa, gumagapang ka. Pag ikay tumanda na, mababalugtot ka din. Halos sumalik ka na rin sa lupa. Diba? Minsan, kahit ayos na ayos ka ngayon, pero pag tumanda ka na, parang nakukuba ka na. Parang tinatawag ka na ng gravity. Halika na. Oo, halika na sa lupa. Babalik ka sa lupa. Sa ayaw mo't sa gusto, babalik ka sa lupa. Amen. So, kung titingnan po natin, lahat po tayo tinawag. Amen? A call to the unknown. Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Sino ba ito nakakaalam kung saan dadalhin ng Diyos? Kasi, eto mga kapatid, biglang pumasok sa isipan ko, nasabihin ko ito. Kasi dati po, alam niyo naman ang katotohanan, ako po isang Bicolano, ako yung pinanganak sa Naga City. Then, nagtrabaho, pumunta ng Maynila para magtrabaho, napunta po sa Pasay City. Pasay. Ngayon, at doon po nakilala sila Sister Tex sa Pasay. Doon po ako na-born again sa Pasay. Pagkatapos po ng Pasay, dinala kami ng Panginoon dito sa Bacoor. At sa ngayon po, nandoon na kami sa Imos. So hindi ko po alam kung saan talaga nais ng Diyos na dalhin ang kanyang mga anak. Kasi ako po, willing pa rin ako ngayon. Kasi kung matatandaan po natin, si Abraham, mula sa lugar niyang Ur, at ito nga po sa modern day, ito pong Ur na ito ay ang Iraq. Doon po nanggaling si Abraham sa kanyang homeland. At tapos iniwan niya ang pamilya ng kanyang ama patungo sa isang lugar na itinalaga ng Diyos na kanyang puntahan. Pakibasa po, Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasa lupain ituturo ko sa iyo. Aalis ka ba? Kung kinausap ka ng Diyos, umalis ka sa lugar mo. Amen. Diba? Yung lugar na kung saan familiar ka na. Ang mga tropa mo nandoon. Alam mo na yung lugar, kahit nakapikit ka, kaya mong puntahan ang lugar. Alam mo yun, doon ka lumaki. Pero ang sabi ng Panginoon sa'yo, umalis ka dyan. At dadalhin kita sa lugar na ituturo ko sa'yo. Hindi mo alam. Ang Diyos lang ang magtuturo sa'yo kung saan ka dapat pumunta. Pero pinuntahan po ni Abraham yan. He was 75 years old when he obeyed God. Tingnan nyo 75 si Abraham nung kinausap ng Diyos. Ang edad niya 75 pero ipinanganak si Isaac, 100 na siya. So 25 years ang nakaraan. Isipin niya, meron talagang waiting time. Mag-aantay ka, Abraham. Dati ang pangalan niya, Abram. Amen. So, ang sabi po sa kanya, bagamat hindi niya po alam ang kanyang patutunguhan, siya po'y humakbang sa kawalan ng kaalaman. Hindi niya alam pero sumunod lang siya. Humakbang siya. Bahala ka na nga, Panginoon, kung saan mo ako dadalhin. So, ang gabay ng Panginoon ay nandoon sa kanya. Itinuturo ng Panginoon, huwag kang lilingon sa kaliwa, huwag kang lilingon sa kanan. Diretso ka lang kung saan. O sinasabi sa'yo, sumunod ka. Sa panahon natin ngayon, sino bang pwedeng sumunod? Kapag sinabi ng Diyos, bitawan mo na yan. Bitawan mo na. Amen? Huwag ka na magtanong, why Lord? Kasi pag nagtanong tayo, ito'y ang ibig sabihin lang nito, kakulangan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Di ba sa awit po natin, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Huwag ka nang lilingon pa sa pinanggalingan mo. At idadagdag ko dito, huwag ka nang magtanong pa sa Panginoon. Sumunod ka na lang. Amen?
So mga kapatid, ang pananampalataya ay entirely nakabase o nakabatay sa pangako ng Diyos na future blessing and nationhood. So pangako po ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang malaking bansa. Malaking bansa. Diba? Parang nagtatanong na si Abraham sa sarili niya, teka lang Lord, malaking bansa. Pero wala nga ako eh, pinaalis mo nga ako doon sa lugar ko na hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Abraham went into the unknown, trusting God. So, siya po'y pumunta sa lugar na ibig ng Diyos, na nagtitiwala sa Diyos. Hindi niya alam kung saan yon, pero may tiwala siya sa Diyos. He did not know where he was going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwede ba tayong pumunta sa lugar na hindi natin alam? Mahirap yun. Tama? Mahirap yun. Kaya nga, we need faith in God. By faith, He made His home in the promised land. So sa kanyang isipan, kung saan ako dadalhin ng Panginoon, yun na ang pangako na, yun na ang lupang ipinangako sa akin ng Diyos. Hindi pa naman niya alam ni Abraham na sa Canaan siya dadalhin ng Diyos. Amen? Na kung saan nandoon, may mga tao na po doon. Kaya nga hanggang ngayon pinag-aawayan yan between Palestine and the Israelites. Dahil ang sabi ng mga Palestino, amin ito. Pero wala pa namang Palestine noon. Sa panahon ni Abraham, wala pang Palestino. Amen. Kaya kinakailangan po talaga mag-aral tayo. Ano? So, dadalhin ng Diyos si Abraham sa isang lugar na kung saan magiging stranger siya. Estranghero. Walang kilala. Hindi niya alam yung terrain ng lugar. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Pero may tiwala siya sa Diyos na bubuhayin siya ng ating Panginoon. Kasi ang pangako sa kanya, magiging ama ka ng maraming bansa. Amen. Pero wala pa siyang anak. Maniniwala ka ba sa Diyos? Matanda na ako, wala pa akong anak. Tapos pangako niya, magiging ama ako ng maraming bansa. Na ang aking magiging mga descendants kasing dami ng bituin sa kalangitan. Amen. Diba? What a faith. Hindi fake ha? What a faith. Yan. Ibang klaseng pananampalataya meron si Abraham. Diba? Abraham had to leave everything he knew. Kinakailangan niyang iwan lahat ng mga alam niya. Diba? Alam niya meron siyang pamilya, iiwan niya. Alam niya meron siyang mga katropa, mga kaibigan, doon sa Ur, iiwan niya. Alam niya mayaman sila, iiwan niya ang yaman. Amen? At doon, mga kapatid, alam niya siya'y naglalakbay sa ilang. Ang tanong, alam ba natin na tayong lahat ay mga manlalakbay lang? Kung alam po natin mga manlalakbay lang tayo, tandaan po natin, gusto mong ipakilala sa inyo si Abraham. Si Abraham hindi nagtayo ng konkretong bahay. He lived in a tent. Tent lang. Amen? Pag tent, pwede mong tiklupin, lakad na naman. Amen? Ganun po si Abraham. Pero ang mga pastor ngayon, take note mga kapatid. Isipin niyo na lang, sinong pastor na meron ng mga mansyon? Diba? May mga mansyon sila. Para bagang, ang tagal mo na nag-aral ng salita ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan dahil nagtayo ka ng mga konkretong tirahan. Walang pinag-iba ang bahay sa buhay, sa katawan natin. Kahit anong pagsasaayos mo ng katawan, kahit anong stem cell pa
ang ipinalagay mo. Hindi ka lang sa Pilipinas nasyahan, nagpunta ka pa ng Germany para lamang magpaturo ng stem cell. Mamamatay ka pa din. Amen. Amen! Amen. Alam ko, kilala niyo yun. Oh. Pakibasa nga po, Hebrews 11:8. Sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Amen. But by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. So tandaan po natin, tayo pong lahat ay parang si Abraham. Lahat po tayo inilabas ng Diyos sa sanlibutan. Amen! Amen. Nung inilabas ka ng Diyos, may dala ka ba galing sa sanlibutan? Wala! Ibig sabihin, yung ugali mo, iniwan mo na. Kasi bago ka nang nilalang. Ang bagong nilalang, may bagong damit. Amen! Alam nga naman, pagkatapos mong maligo, ang isinuot mo ay luma mong damit na yung hinubad mo na amoy pawis o kaya napakaruming damit, pagkatapos mong paliguan, yung pa rin ang isinuot mo. Hindi ganoon, mga kapatid. Merong ibinigay ang ating Panginoon. Di ba? Dati, nung tayo nasa sanlibutan pa, ang puso po natin, pusong bato. Pero sabi nga po sa Ezekiel, di ba, lilikhang kita ng bagong puso. Ezekiel 36, verse 26. Tama? At doon sa puso yon, sa bagong puso, ilalagay ko doon ang bagong diwa, new spirit. Amen. Kaya yung puso po natin, ngayon, ay tinatahanan na ng ating Panginoong Jesus, who is now the Spirit. Amen. So siya na po ang nananahan. Amen. At kung siya na ang nananahan, hindi na po tayo ang nabubuhay pa sa katawang ito, kundi si Kristo na. Amen. Kaya dapat siya ang masunod, hindi tayo. Pag sinabi ng Panginoon, iwan mo na yan. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Huwag ka na mga tuwirang pa. Panginoon hindi. Nandito kasi yung nanay ko Yung nanay ko, mahal na mahal ko siya. Pag sinabi ng Diyos, umalis ka, umalis. Amen? Kasi, bahala na ang Diyos sa kanila. Mahalin mo, pag alis mo, sumunod din sila. Tawagin sila ng Diyos, labas din kayo dyan. Sunod kayo sa anak mo. Amen? Amen. Ganun po ang Panginoon. Amen. Ang gusto lang ng Diyos, matuto po tayong sumunod. Yan. So, Abraham lived everything he knew to unknown place. Sabi nga po ni Corrie ten Boom, sabi niya dito, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. So, never be afraid. Huwag daw tayong matakot na magtiwala sa mga hindi natin nalalaman kinabukasan, sapagkat nasa atin po ang kilalang Diyos. So ang nakikilalang Diyos po natin ay ang nag-iisang Diyos na Israel. Amen! The only one true God of Israel. Sino po yun, mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, nakikilala siya sa pangalang Jesus. Pero during those times, during the Old Testament times, ang pagkakilala sa kanya ng mga tao, siya si Yahweh. Amen. Si Yahweh. Kaya may kumakalat po ngayong katuruan. Si Yahweh daw ay masamang Diyos. Sabi nila. Alam niyo ba kung sino yung nagtuturo noon? Sabihin ko lang totoo. Si Pastor, Ed Lapis. Yan po ang aral niya. Si Yahweh ay masamang Diyos. Pero, ang dami niyang tagasunod. Ang daming naniniwala sa Kanya. Ang tanong ko nga, bakit kayo naniniwala? Kasi nga po, that is their conviction.
naniwala sila sa aral na ibinigay sa kanila. Hindi sila naniniwala dito. Amen. Ito po talaga ang dapat maging basis ng ating pananampalataya, the Word of God. Ano bang sabihin ko, huwag ninyong paniwalaan unless na nakasulat dito. Kasi ako man po ay katulad nyo rin mag-aaral. Amen! Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako. Kaya nga po ang pag-aaral, walang katapusan. Habang nabubuhay tayo, patuloy na nag-aaral tayo. At habang nag-aaral ka, marami kang madidiscover dito po sa Word of God. Amen? Kaya nga, maraming mga pagbabago. Hindi masamang magbago. Constant po yan eh. Change is constant sa mundo ito. Amen? Ang hindi lang nagbabago, ang ating Panginoon. Amen? He's the same yesterday, today, and forever. Yun po yung totoo, mga kapatid. Si Jesus Christ lang ang hindi po nagbabago. The call of Abraham represent a monumental leap of faith into the unknown. So ang pagkatawag po kay Abraham, katulad din po ng pagkatawag sa atin. So sinasabi ko pong tayong lahat ay tinawag sapagkat hindi ka pupunta dito kung walang tumawag sa iyong Diyos. Amen. Tinawag ka ng Panginoong Jesus, kaya ka nandito. At bakit kanya tinawag? Tinatawag niya ang kanyang mga anak. Amen! Hindi niya tatawagan yung anak ng mundo. Anak niya. Amen. Kaya tinatawag ka. Mga anak ko, di ba? Alam niyo ba, pag nangangaral ang Panginoon, o kaya ang mga apostol, mga anak ang, lalo na po si John. Kasi si John, kaya nga siya tinawag na John the Beloved. Kasi ganun siya magmahal, mga kapatid. At ako po'y naniniwala na kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon, di ba? Yung John 3:16, for God so loved the world. Pero, yung for God so loved the world na yun, yung John 3:16, hindi po yun ang verse para akayin natin ang tao patungo sa kaligtasan. Sinasabi natin yan after na ang tao naintindihan yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kasi yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, that is the doctrine na dapat po nating palaganapin when it comes to salvation. We are saved by grace through faith alone, in Christ alone. Kay Kristo lang talaga tayo makasusumpong ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi po ni Paul, tayo'y naligtas dahil dito, mga kapatid. Hindi sa mga gawang mabuti natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Diba? Pag sa biyaya, pantay-pantay tayong lahat. Lahat tayo tumanggap ng biyaya. Mayaman ka, mahirap ka, may aral ka, umangmang ka. Lahat, biyaya lang naligtas. Biyaya lang talaga ng Diyos. Amen. Habag, awa, ang nagligtas po sa atin. Kasi ang tanong ko nga lagi, who am I, Lord, that you save me? Sino ba ako para iligtas mo, Panginoon? I am nothing. Pag sinabing nothing, alisin, ihiwalay mo yung no sa thing. Nothing. Wala. Kung wala ang Diyos, we are nothing. Pero dahil nasa atin ang Diyos, we have everything. Amen! Amen. Mga kapatid, ganyan po ang ating Panginoon. So, puntahan na po natin the promise of an ear. Pag sinabi pong ear, tagapagmana. Yan. Ang pangako ng tagapagmana. Despite being advanced in age, si Abraham, nung muling nung muling tinausap siya ng Diyos, 99 years old na siya.
From 75, muli nagpakita sa kanyang Diyos. Kinausap siya. At, kumbaga, inassure siya. Yung asawa mo, magdadalang tao. Si Abraham, kamot siguro ulo. Grabe ka naman, Lord. Kaya ang asawa ko, baog yan. Baog. Barren. Pag sinabing barren, baog. Ang edad niya pa, wala na sa childbearing. Ilan na? 90 na! Oh. Ilan pa ang edad ng mga babaeng nagme-menopause? Di ba 40 plus lang nagme-menopause na? O kaya 50, sabihin natin 50. Oh, nagme-menopause na yan. Si Sarah, 90 na. Kulupot na. Amen? Pero ang pangako, pinanghawakan ni Abraham. Waiting nga siya. From 75 years old, ito, 99 na siya. 24 years ago, nangako ang Diyos sa kanya. Naghintay ng napakatagal. Amen? Naalala ko tuloy yung luhin ko eh. 10 years na sila, hindi nagkakaanak. Biniro ko na nga sa Uncle, punta na kaya kayo ng ng Ubando. Sumayaw kayo mag-asawa. Ayaw ko lang kung nagpunta. Pero, nagbuntis. Nanganak si Jennifer. Jennifer yung pangalan niya, babae. Tapos yung pangalawa, si Joanne. Yes, Sister Joanne. Dalawang babae, dalawang lalaki. Nakaapat na silang anak. 10 years yun 10 years. Naghintay. Hindi sila nawalan ng pag-asa ng mga anak. Amen. Pero yung lalaki, sabi ko, iyo, pwede ba ako naman magbigay ng pangalan? Basta lalaki naman yan eh. Sabi ko, pangalan mo siya nung sikat na hari, nung unang panahon, Cyrus. Si Cyrus nga. Yung pinsang kong lalaki, sabi ko sa tuloy ko, ako magpapangalan iyo, Cyrus pangalan mo. Sinunod nga rin ako. Ginawa niyang Cyrus. So, yun po, naghintay dahil nagtiwala sa nangako. Si Abraham po yun. Amen. Hindi yung tiyo ko. Kasi hindi naman naniwala yun sa Panginoon. Amen. So, mga kapatid, pakibasa nga po, Genesis 17:17. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nagsabi sa kanyang sarili, magkakanak kaya siya na may 100 taon na at manganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na. Diba? Kahit sino matatawa, di ba? Pangako ang kabalaman ng Diyos eh. Manganganak ako. Lord, 100 na. Hindi naman nag-good morning to eh. 100 na ako. Ay, ang asawa ko 90 na. Paano kami magkakaanak? O diba? Alam nyo, ang Diyos po natin, Diyos ng mga imposible. Amen! Woo! Our God is the God of impossible. Amen. Imposible, pero nangyari. Dahil sa Diyos, walang imposible. Amen. So, God told Abraham that his descendant would be as numerous as the stars. Genesis 15 verse 5. Pakibasa po. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin. Kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong dinhi. Siguro, nakipagkita ang Diyos kay Abraham gabi na. At halika Abraham, labas tayo sa tolda mo. Tumingala ka sa langit, nakikita mo ba ang mga bituin na yan? Bilangin mo, kaya mo? Lord, hindi. Ganyang kadami ang magiging anak mo. Wow! Ang dami. Kasi nalulungkot na po si Abraham. Kasi mayaman siya eh. Wala siyang magiging tagapagmana. Amen? Wala. Sabi niya nga, ang magiging tagapagmana ko, si Eliezer. Sino ba si Eliezer?
Egyptian, slave niya, alipin niya na taga-Egypto. Dahil wala siyang anak, yun ang magiging tagapagmana. Ay, hindi pala taga-Egypt, taga-Damascus. Yan. Ang taga-Egypt nga pala, si Hagar, yung magiging nanay ni Ishmael. So, mamaya po dadaanan natin yan. So, tingnan po natin ano. God assured Abraham that his descendant or that his heir would not just be a servant na si Eliezer, but a biological son. So ang magiging tagapagmana ni Abraham ay anak niya talaga, biologically. At ito nga po, si Isaac. Amen. Ngunit ang tanong mga kapatid, kapag ang pangako ba ay hindi kaagad tinupad, kung na-delay ang pangako, anong gagawin mo? Yan ang tanong. Kung delay yung pangako, anong gagawin mo? Kasi si Sarah, nainip na eh. Ang tagal. Tagal ng pangako. Kaya sabi niya kay Abraham, Abraham, meron akong katulong dito. Maganda to. Si Hagar, sipingan mo para pag nagkaanak ka, yun na ang magiging tagapagmana. Nainip itong si Sarah. Kaya yung kanyang katulong, kasi meron po mga tinatawag na maid servant eh. Yung pag mayaman ka, meron kang mga katulong. Diba? So, well, alam mo naman si Abraham, masunuring matanda. Sinipingan ang katulong ng buntis ng anak. Ang ipinangalan, Ishmael. Taga-Egypt yun. Ibig sabihin, Arabs. Tama? Kaya, yung mga Arabs, ang kanilang ninuno, si Ishmael. Yung mga Jews, yung mga Hudyo, si Isaac. Kaya ngayon, magkalaban pa rin yung Arab and Jews. Bakit hindi ko sinasabing Muslim? So, ganun na lang muna. Lahi na lang muna tayo ng tao. The Jews and the Arabs. Yan. Kasi ang mga Arabs, kahit taga-Saudi ka, kahit taga-Mauritania ka, Arabs pa rin yun. Egypt, Libya, mga Arabs po yun. Hanggang doon sa bandang, wag nating isali ang Iran. Kasi ang Iran, Persian yun, ibang tao yun. Hindi sila mga Arabs. Pero ngayon, ang Iran, Muslim na din. Amen. Magkaiba kasi yung Muslim saka Arabs. Meron silang, madidistinguish natin sila. Sa mga susunod na pag-aaral, pag-usapan natin. Pakibasa po, Genesis 16 verse 2. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhid ko sa inyong umibig ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarah. Kita mo si Abraham, masunurin talagang asawa, macho. Pag sabi ng asawa ng babae, sipingan mo ang katulong ko, ang aking alipin. O, sumipin naman siya. Pero, hindi talaga yun ang nais ng Diyos. Na ang magiging tagapagmana ay anak ng bond servant. Ibig sabihin ng alipin. Kundi, dapat ang tagapagmana, anak ng pangako. So, si Isaac, ipinangako ng ating Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Through Isaac, God's promise to make Abraham the father of many nations and establish a lasting covenant was fulfilled. Genesis 17 verse 19. Genesis 17:19. At sinabi ng Diyos, kundi ang iyong kasawang si Sarah ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac. At aking pagtitibayin ng aking tipan sa kanya na
pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Amen. So grabe, ano? So yung tipan ng Diyos kay Abraham, ibinigay niya sa kanyang anak, kay Isaac. At ang sabi ng Diyos, maging sa iyong mga inanak, nandoon pa rin ang tipan, nandoon pa rin ang kasunduan. Amen. Kaya hanggang ngayon, nasa atin pa rin ang kasunduan. Amen. Yung tipan. Kasi tayo po ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Amen. Kasi si Abraham, sumampalataya sa Diyos. Yan po yung tanong sa akin noong nakaraang pang mga linggo ni Andre. Paano naligtas ang mga tao bago pa ipinanganak si Kristo? Kasi tayo naniniwala, through faith, tayo naligtas. Paano sila? Yan ang katotohanan. Faith din ang nagligtas sa kanila. Si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. So, faith. Mahalaga yon. Naligtas tayo by grace through faith in Christ. Amen. In Christ lang. Wala nang iba. Okay. Romans 4:3. Pakibasa po. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So, ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay ibinibilang po ng Diyos na katuwiran natin. Amen. So, hindi yung sa ginawa natin. Although ang gawa nga natin masama, pero dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos, matuwid ka. Kaya pinatawad ka sa iyong mga pagkakasala. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, di ba eh? Pero yung iba naman ng mga Christian, kuno. Bakit may kuno? Kasi yung isang Kristiyano, nagsasabi siya, Christian ako, pero patuloy pa rin nabubuhay sa pagsuway sa Diyos. Siya po ay hindi talaga totoong anak ng Diyos. Amen? Umaattend ka nga. Pero, ang tanong, sumusunod ka ba sa utos o sa mga sinasabi ng Diyos? Kasi nasa pagsunod po, ito po yung katibayan na tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Sabi nga po ni Santiago sa mga nagsasabi na meron silang pananampalataya, ito ang hamon ni Santiago. Sabi ni James, show me your faith by your deeds, and I will show you my faith by my deeds. So ipakita mo yung pananampalataya sinasabi mo. Ako, ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Ibig sabihin, merong work. Amen. Pero yung work na yon, hindi po yon ang basis ng kanyang kaligtasan. It is the product of His salvation. Amen. Iba po yon sa base o basis ng pagkaligtas mo. Dahil kung gagawa po tayo ng mabuti, tandaan po natin, ang sabi po ng propetang si Isaias, ang ating mabubuting gawa ay marunong basahan lang sa harapan natin. Kung wala itong pananampalataya, it is just a filthy rice, mga kapatid. So, punta na po natin, the ultimate test. Abraham's faith culminated when God asked him to offer his long-awaited son, Isaac. Pakibasa nga po, Genesis 22 verse 2, ano sabi? At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Isaac, na iyong minamakal at pumaroon ka sa lupain ng Moray, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Amen. So, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Now take your son, your only son, Isaac.
Whom you love. Mahal mo siya, di ba? So, anong mga bagay ang mahal na mahal mo? Na handa mong ibigay sa Panginoon. Yung pinakamamahal mo. Eto, si Isaac, ipinangako talaga ng Diyos yun. His long awaited, ang matagal nilang pinakahihintay na anak, ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero, ang pinakamasaklap, eto ka, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ibigay mo sa akin. Test ko yun. Yun yung pagsubok sa kanya ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano bang pinakamahalaga sa'yo ang kaya mong ibigay sa Panginoon? I am speaking of what you love most. Yung pinakamamahal mo, na kung mawawala yun, madigis palinghado ang buhay mo. Pero hinihingi ng Diyos yun, ibigay mo sa akin. Kaya mo ba ibigay? Sabi ng Diyos, umalis ka sa Imos. Aalis ka ba? Ipahin na ako dito. Umalis ka na. Susunod ka ba? Mukhang hindi yata logical, Lord. Kasi pinag-aralan ko na lahat sa sabi mo. Makakatwiran tayo sa Diyos. Lord, matanda na ako. Bakit pinapaalis mo pa ako? At dadalhin mo na naman ako sa isang lugar na hindi ko alam. Si Abraham po yun. Ano na siya, 100 na. Eto, nanganak na nga, siguro mga 101 na. O hindi, nagbibinata na. So mahigit 100 na si Abraham. Binatilyo na yung anak niya eh. Sabi nga ng kanyang anak, Tay, may dala tayong apoy. Dala-dala ko yung kahoy. Nasaan ang handog? Ang hindi alam ng anak, ikaw yun, anak. Di ba nakita natin ang halos pagkakatulad ng ating Panginoong Jesus? Papunta sila sa bundok ng Moriah, si Jesus paakyat sa Mount Golgotha. Amen? May dala din kahoy ang Panginoon na kung saan mo siya ipapako. Si Isaac may dalang kahoy din na kung saan yun ang panggagato sa kanya. Alam niyo mga kapatid, minapakinggan po ako niyan. Isang Amerikanong preacher, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nasa sa isip ni Abraham, sabi niya. Kasi madaling araw pa lamang ginising niya ang anak niya, anak, paalis tayo. Tapos nagsama siya ng dalawang alipin nila. Alis tayo, maghahandog tayo sa Moriah. So, kung ikaw yung ama na kinausap ka ng Diyos, ang ibibigay ng anak mo, paano mo sasabihin sa anak mo, anak, ikaw yun. Ikaw yung hinihingi ng Diyos. So siguro habang naglalakad sila patungo sa bundok, nasa isip na, grabe talaga yung Diyos na to. Nagbigay na, babawiin naman. Ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Bigay, bawi. Binigyan ka na ng kaligtasan, babawiin niya kapag nagkamali ka. Ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Si Isaac ba binawi ng Diyos? Hindi. Pero naniniwala si Abraham. Ito ang paniwala niya. Kahit na mamatay ang anak ko, kaya niyang buhayin. Amen? Amen. Praise God. Pakibasa na po. Hebrews 11 verse 9. Ayan po yung sagot. 11:9 ng Hebrews. Ay, 19 pala. Sorry po. 19. Na Sorry. iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Yeah. Concluding that God was able to raise him up even from the dead. So yun po yung pinaniniwalaan ni Abraham, kahit patayin ko to, itong anak ko, kaya niyang buhayin to. Nangako siya sa akin. Matindi ang kanyang pananampalataya at handa niya nang saksakin si Isaac. Kaya lang nakalit siya, huwag mong saktan ang bata.
Pero bago nangyari yun, sabi ni Abraham sa kanyang anak, kasi naghahanap nga si Isaac ng ng ihahandog, sabi ng Diyos, sabi ng tatay niya si Abraham, God will provide. Amen? God will provide. Yan po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ang Diyos ang magbibigay. Pero handa siyang patayin ang anak niya. Dahil alam niya, kayang buhayin ng Diyos. Kasi alam niya na matanda na ang asawa niya, nanganak. Ganun din siya, matanda na. Wala na siguro siyang similya, pero nanganak pa din. O, di ba? Grabe, mga kapatid. Grabe yung faith ni Abraham. Grabe yung paniniwala niya sa Diyos. Kaya, mga kapatid, kung si Abraham po ay sumasampalataya sa Diyos, higit po dapat tayo na tayo sa ating kapanahonan, binabasa na lang natin, alam na natin ang kwento. Amen? Ipinaalam na sa atin, kaya dapat tayo lalo magtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, pakibasa nga po, Genesis 22:8 hanggang 13. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pat sila'y kapwa yumao magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanila'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, at hinawakan ng tundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. Amen. At sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak. 13. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas at narito, ang isang tupang lalaki sa dakong lukuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa, at siya inandog na handog na susunugin na itinalinis ang anak. Amen. So mga kapatid, ito po ay isang talinghaga, mga kapatid, na kapag naintindihan po natin ang ibig sabihin ng substitutionary, kasi sa halip na si Isaac ang patayin, ang ihandog, nakita ang tupa na nakasabit sa dawag. Amen? Sa halip na ikaw, tayo, ako, ang ipako sa krus, si Jesus, na Diyos, na nagkatawang tao, inako niya ang ating lugar. Siya ang napako, siya ang namatay, upang tayo ay mabuhay. Ang tupa na nasabit doon, yun po ang sinaksak ni Abraham. At ang kanyang anak na si Isaac ay nabuhay. Namatay ang kordero, nabuhay si Isaac. Tandaan po natin, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Yesus, siya po ang kordero na pinaslang bago pa nilikha ang sanlibutan. Amen! He is the Lamb of God slain before the foundation of the world. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Bago pa tayo nakakilala sa Diyos, binayaran na ng Diyos ang utang natin. Bago pa nagkaroon ng mundo, namatay na si Kristo para sa mga anak niya na lalabas sa mundo ito. Amen. That is the truth. Grabe. Sa totoo lang, mga kapatid, ako man ay namamangha sa karunungan ng Diyos. Hindi ako nag-aral. Hindi po ako nag-aral sa mga seminaryo. I am a product of what the Bible teaches us. Amen. Yan po.
Kaya wala akong may pagmamalaki sa aking sarili, kundi ang Diyos na nagturo sa akin. Amen! Hindi ako graduate sa anumang seminary, sa anumang Bible school. Aminado ako doon. Pero ako'y nagpapaturo sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ang mga pagsubok po ay hindi po nagbubunga ng pananampalataya. This test was not to produce faith, but to reveal faith. Yan. Ang mga pagsubok na ito sa buhay po ni Abraham ay hindi po nagdudulot ng pananampalataya, kundi ito'y nagpapakita ng pananampalataya ni Abraham. Amen? It reveals the faith of Abraham to God. Abraham built. So ito po yung ginawa. Ang Diyos po, ginawa si Abraham unti-unti. Parang tayo, parang ikaw. Amen? Parang ako. Inuunti-unti tayo ng Diyos na hinuhubog. Amen? Slowly, piece by piece. Para bagang puzzle. Iniisa-isa ng Diyos. Hanggang sa mabuo ka. Amen? So unti-unti, hinuhubog tayo ng salita ng Diyos. Year by year, hanggang tayo nabubuhay, patuloy po tayong hubugugin ng ating Panginoon. Amen? His response to God's call is wonderful example of how the man and the woman of faith should acquit, here I am. Mga kapatid, ito po yung sagot ni Abraham sa ating Panginoon. Here I am. Narito ako, Panginoon. Dagli ang pagsabi, narito ako, Panginoon. Ito po yung talatang iniyakan kong mabuti sa ating Panginoon. Isaiah chapter 6 verse 8. Pakibasa na po. Wala yung dyan pa. So, tingnan nyo na lang. Hanapin. Isaiah 6:8. 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, susubuin mo. So, si Abraham, si Isaiah, iisa ang sinabi nila. Nung tinawag sila ng Panginoon, anong sagot nila? Madali ang sagot, here I am. So, hindi mo na dapat pinaghihintay ang Panginoon. Sumagot ka, narito ako, Panginoon. Kaya nga yung salita ni Abraham, yung tugon niyang, narito ako, Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan sa wikang Hebreo ay Hineni. Nang ibig sabihin, here I am. It indicates His immediate availability and willingness to obey. Nandoon po nakapaloob yung availability ni Abraham. Any moment, Lord, pwede akong sumunod sa iyo. Willing ako na sumunod. Are we willing? Just as Abraham was willing to obey the Lord. Mga kapatid, yan po yung katanungan sa atin. Handa ba tayong sumunod sa conclusion, mga kapatid? Ito na po tayo. Consider Abraham test of faith. Atin daw pong pakaisipin ang mga pagsubok ni Abraham sa kanyang pananampalataya. Are we willing to trust and obey God's plan? Handa ba tayong magtiwala at sumunod sa plano po ng Diyos? Even when life makes no sense. Kahit na mukhang nakakatawa na sundin ang Panginoon, susunod pa rin tayo. Even the outcome is unclear. Hindi mo alam kung ano ang magiging bunga ng pagsunod mo. Unclear nga eh. Hindi klaro. And we are called to surrender what we hold most dear. Na kaya po natin isuko sa Diyos yung itinuturing nating pinakamamahal natin. Handa natin isurrender sa Diyos. God is refining our faith.
not only in good times, but in the period of waiting and prolonged hardship. So, narito mga kapatid, tayo po ay dinadalisay ng ating Panginoong Diyos, hindi po sa magagandang panahon, kundi tayo po ay dinadalisay niya sa pamamagitan ng paghihintay natin at sa pamamagitan ng napakahabang hirap sa buhay. Mga kapatid, when comfort was taken away, does your faith fades away too? Kung kinuha ng Diyos, inalis lahat ang kaginawahan sa buhay mo. Yes, kaginawahan through the material things, kaginawahan dahil sa magandang kalusugang meron ka. Ibig sabihin, in-afflict yung katawan mo. Katulad ni Job. Di ba? Boys, mula ulo hanggang talampakan. Mga pigsa, mula ulo hanggang talampakan. Paano ka matutulog? Ang sagot, siyempre, pastor, nakatulog. Kasi isip natin, ano ba, nakahiga ba si Job, napaupo? Ang sagot ko doon, siyempre, pikit. Tulog eh. Pero hindi ko alam kung nakahiga siya o na. Kasi may pigsa siya, lahat. May mga buhol mula ulo hanggang talampakan. So, kung lahat po ng comfort sa buhay natin, inalis lahat ng Diyos. Kasama bang mawawala? Kasama bang kukupas ang ating pagtitiwala sa Diyos? Tumayo po tayong lahat.